Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Senator Bato de la Rosa 27 minutes ago. Sabi niya, words of wisdom from Ka Freddy Aguilar. Ito, Freddy Aguilar say, pinakamalaking pagtratraidor ng presidente sa history ng Pilipinas. So ito, bago lang niya itong pahayag At ngayon, pumanaw na siya. Kaya lang, iniwan niya itong salita niyang ito. The greatest betrayal in Philippine history. Mabuhay ka, Mr. Freddy Aguilar. May you rest in peace. Okay, pakinggan natin itong salita ni Freddy tungkol sa pagtratraidor. Ito na yung pinakamalaking pagtatraidor sa isang kababayan na nakita ko sa buong buhay ko. Ako po ay 72 years old na ngayon. Lahat po halos ng naging presidente ng Pilipinas, magmula kay Diosdado Macapagal hanggang kay Digo, hanggang kay Bongbong ay nasaksihan ko lahat po ang kanilang pagpapatakbo. Pero ito na po yung pinakamalaking traidor na pangyayari sa isang naging presidente. Kasi po kahit tapos na po yung termino ng isang presidente, dapat pa rin po natin igalang yung kanyang pwesto dahil naging presidente nga po sa ng bayan natin noong araw. Bukod pa doon, isa po si Presidente Duterte o si Digong kung tawagin namin sa napaka-popular na presidente na nasaksihan ko rin sa buong buhay ko. Siya na po yung pinakamahal at minahal ng mga Pilipinong naging presidente. Okay, so magbasa lang tayo sa mga, walang comments. Bakit? Well, ito na yung pinakamalaking pagtatraidor sa isang kababayan na nakita ko sa buong buhay ko. Ako po ay 72 years old na ngayon. Lahat po halos ng naging presidente ng Pilipinas, magmula kay Diosdado Macapagal hanggang kay Digo, hanggang kay Bongbong ay nasaksihan ko lahat po ang kanilang pagpapatakbo. Pero ito na po yung pinakamalaking traidor na pangyayari sa isang naging presidente. Kasi po kahit tapos na po yung termino ng isang presidente, dapat pa rin po natin igalang yung kanyang pwesto dahil naging presidente nga po sa ng bayan natin noong araw. Bukod pa doon, isa po si Presidente Duterte o si Digong kung tawagin namin sa napaka-popular na presidente na nasaksihan ko rin sa buong buhay ko. Siya na po yung pinakamahal at minahal ng mga Pilipinong naging presidente. So, tama po. Agree ako dito sa pahayag ni late Freddy Aguilar. Grabe, hindi ko ma-imagine na nangyari ito. Kasi, paniwalang-paniwala ako sa sinasabi ng Pangulong Marcos Jr., yung sinasabi niya na wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. We will not cooperate. Ilang beses niyang sinabi yun. Nung nagpresidente na siya, if I'm not mistaken, 3 or 4 times sa mga interviews, no jurisdiction, we will not cooperate. Ganon din ang posisyon ng Solicitor General. No more jurisdiction. Kaya ako, kalmante ako na hindi nila magagalaw si PRRD na dadalhin sa Netherlands. Kaya lang, isang iglap lang. Kailan ba yun? March 11. Kung minsan nga, naisip ko, kung may time machine lang sana, kung from Hong Kong, kung ma-project lang natin na gano'ng mangyari, di mas mabuti pa, hindi na lang bumalik ang PRRD natin dito sa Manila. Pwede man siya mag-apply ng asylum doon. Kaya lang, dyan mo makikita yung tapang ng loob ng ating Tatay Digong na handa niyang harapin. Kahit matunog na yung balita na arestuin siya, may warrant of arrest, umuwi pa rin. Tapos yun na nga, nagbiro pa nga, magiging bayani ako nito. Sabi,
kailangan yung mag-contribute, sabi niya sa mga OFWs, para pagawan niyo ako ng monumento. Jose Rizal, itabi niyo ako kay Jose Rizal, nakahawak siya ng libro, ako naman nakahawak ng ganyan. Kaya pa niyang magbiro. Hindi ko inaasahan na ganun ang gagawin. Ba't nangyari na? So ano ngayon? Adi, let's just pray, may nabasa akong post. Sinasabi ni Attorney Kaufman na the objective is for PRRD makauwi as soon as possible, but it takes a lot of diplomatic efforts. Anong ibig niyang sabihin nun? Yung petition, I don't know anong tawag doon, yung question nila yung jurisdiction ng ICC, tapos pinapa-inhibit, dinidisqualify yung dalawang judges, at dininig naman ng ICC at pinag-aaralan na malaking pag-asa doon na matanggal yung dalawang judges at mas malaki ang chances na makauwi si Tatay Digong. Kaya lang, paano kung nagdesisyon na ang ICC na dismiss ang kaso dahil walang jurisdiction? Kung hindi tatanggapin ng gobyernong ito, hindi siya makakabalik. So, saan siya pupunta? Anyway, basta lang, makalabas lang siya sa kulungan. Kahit doon na lang siya, mag-asylum na lang siya sa Netherlands. Dalawa sila ni Attorney Rocky doon. Di ba? Mas maganda na lang, basta makalabas sa kulungan. Dahil ang hirap naman yan, after all those years na nag-serve siya sa Davao, sa Pilipinas as president, tapos naghihirap na kakulong. Unimaginable. Ang hirap tanggapin. Kaya lang, tanggapin natin dahil nangyari na. Kaya sana yung mga nag-traidor dyan, hindi kayo makarma. And to Mr. Idol Fred Aguilar, may your rest and peace. Sana kapiling nyo na ngayon ang Panginoon sa langit. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo sa Bukidnon. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Napod ni ang balay nga kawayan lang, kinahanglan og tabang. Ayo. Gayon sa among balay, nakawayan ra. Mahingod to. Nga kalata na gani among kuan atop nga kawayan. Ay. Kawayan ra nga atop. Udah na mga diyan. Og karon manguha na mo og kahoy kay matagaan na mo og sin lansang pako plinsin. Oo, mga nami. Oo, pila na din ni katuig inyong balay? 5 years na. 5 years. Ay, pila mo din ani nga gapuyo? Duha rami. Duhara mo. Oo. Wa mo anak di ay. Wala. Ay, pila na katuig di inyong pagminyo? 5 years na. 5 years na wala pud mo anak. Mhm. So, muna po ni inyong balay nga gitukod nga kawayan lang. Oo. Sukad sa inyong pagminyo. Oo. Lagi. O karon unsa imong maistorya nga matagaan na ka og sin lansang pako plinsin. Salamat sa Ginoo nga magatan-aw sa video. Salamat pod og makabalay mi nga kung ambot. Oo nan. Oo. Kung wala ang tabang di gyud mi makabalay kay kawayan ra gyud among makabalay. So karon matagaan na mo makatukod na mo og bag-ong balay. Oo,
manguha na magkahoy. So salamat kayo. Salamat. Oo, sige.